Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms 101 verses 1 and 2. Aking aawitan ang kagandahang loob at kahatulan. Sa iyo o Panginoon, aawit ako ng mga pagpupuri. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad o kailan ka pasa sa akin. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Amin. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 101 verse 3 to 4. Sa buhay ko ito'y ang gawang masama, hindi ko tututulan. Ang sinumang taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papasinin kung sino man, siya ang Diyos ay kalaban. Ang aking sisikapin na ang masusunod ko'y ang gawain tapat, maging sa isip, di ko isipin, ang gawain di tumpak. Amen. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ay babahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 101 verses 5 to 6. Ang sabi po dito, siyang naninira ng kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang malaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Amen. Makikita po dito na dapat po tayong mamuhay ng may katapatan at katarungan. Makikita din po natin dito ang pagpili sa mabuti at sa paglayo sa masama. Partikular na sa mga taong nagdudulot ng kapahamakan sa kapwa at sa lipunan. Nais ng Diyos na tayo ay makipagkaibigan at makipagtulungan sa mga taong may takot sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Another day, another daily devotion. Sa Psalms chapter 101, verses 7 to 8. Sabi dito, sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawaksakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sinasabi po dito, sa English, inano ko sa English para madaling unawain na translation. Sabi dito, walang makakapunta doon sa house ng Panginoon, sa luklukan ng Panginoon, kung yung mga practices mo ay walang integridad, walang katotohanan. Kasi nga, ang requirements ay holiness, no? Righteousness ng Panginoon yung sumasa atin. E paano pag hindi mo nilalakaran yung mga bagay na dapat with integrity, mamuhay ng may katotohanan, at alisin yung mga evildoers. Maging sa personal man yan at public, dapat mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na yung paggawa ng mga ito ang siyang way upang makarating doon sa trono ng Panginoon, kundi by the grace of God pa rin yung pagtanggap sa ating Panginoon, at dahil kinilala mo ang ating Panginoon, tinanggap mo siya bilang your personal Savior, and then yung kanyang Holy Spirit ay sumasa atin. Yung fruit of the Holy Spirit ang siyang makita sa buhay natin, na iyon na nga sinasabi ko kanina. Yun ang patunay, natural yung mga katangian ng Panginoon ay malabas sa atin. Yung katotohanan ay makikita sa atin na tunay nga na ikay may silyo ng Holy Spirit, kaya iyan ay namunga. Kasi
Marami namang mababait dyan, maraming gumagawa ng kabutihan na sinasabi nga nila. Pag tinanong mo, paano ka naligtas? Sabihin nila, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nakaapak ng tao, gumagawa naman ako ng mabuti sa kapwa, tumutulong ako, nagdo-donate ako. Diba? Yun ang sinasabi nila. Wala akong kasalanan, di ako nakikiapid. Yan, sinasabi, no? Pero, hanggang ganun lang. Pag sinabi mo nga sa kanya na yung about kay Lord Jesus Christ, hindi niya nga alam. At pag niyaya mo halimbawa sa church or mayroon kang ilalatag na patungkol kay Kristo, ang sinasabi lagi ay, okay naman na ako, basta ako gumagawa ng ganito, wala akong nasasaktan, kilala ko si Jesus, okay na ako dun. Kahit hindi na ako magsimba, iniiwasan ko naman yung mga bagay-bagay na nakakasakit sa kapwa or basta yung gumagawa ako ng mabuti, yung mga ganong dahilan, hindi pa rin sapat po yun dahil hindi naman natin nakukuha yung kaligtasan dahil sa mabuting gawa, kundi by the grace pa rin ng Panginoon dahil sa kanyang dugo na sumasa atin na naglilinis. Huwag tayong malito doon dahil by the grace alone pa rin yung ating kaligtasan. Hindi sa ating, hindi, not by works, but by the grace pa rin. Sinasabi nga dito na every morning I will put to silence all the wicked in the land. So every morning. So ano yan? Constant. Araw-araw kung gaano mo siya ipamuhay. Hindi lang dahil depende sa taong makakasama, hindi kaya ang hirap nga talagang maging Kristiyano kasi nandun yung talagang yung patience mo apply talaga dito kasi hindi natin pwedeng sabihin masama kasi pakiramdam ko kahapon, kaya yun po talaga dapat ang gawin natin, no? So yan lang po, magandang araw.